Mag-comment na kayo, pasok na po kayo, and tell them to join our live kasi nga tonight it's gonna be a hot night. Sobrang pasabog ang ating mga ichichika. For all of you na may mga katanungan in your head, maybe it's the right time now na manood kayo, tumuto kayo. Hello, let's go! Siyempre, pag-uusapan natin kung bakit ba kami bumalik, kung bakit ba kami nandito ulit sa inyo, naglilingkod para po sa ating Pangulo, para po sa ating bansa. O, diba? O, diba? Nandito pa kami para tumulong sa ating bansa. Ganun. Bakla eh. Gemma Yambaw eh. Di ba? Sumayat. Nandito kami sumayat. Project 101 para tumulong sa ating bansa. Ganun. Hey! Uy! Galingan mo ha pag hindi mo ginalingan ng mga pasabog mo. Oo. Mamaya meron ka na namang kaaway. Oh, sige tuloy. Be nice to me. This is my first time na magla-live na. Huwag naman sana kung ano. Hello. Ano? Hello. Yam June Duterte ka ba, madam? Magaling ako doon. Supposedly. Buti pa to marunong umamin. No, sumarampiting ka nga. Baklita. Ha? Buti pa si Baklita eh, no? Marunong umamin eh, no? Walang pasikot-sikot. Yes, ganun agad eh, no? Dapat ganun. Wala nang lukuhan. Diba? Diba, no? Dapat walang lukuhan kasi. Ano ni? Ganun ang totoong tao. Puti, puti. Pula, pula. Itim, itim. Ganun. Ngayon, pasikot-sikot. Hindi po. Fake news. Fake news yan. Fake news. Isang araw na. Dalawang araw na. Tatlong araw na. Apat na araw na. Ala ka. Opo, totoo po. Ang ending totoo pala. Kailangan pa ng 500k, ano? 500k pa. Bakit? Siguro isip-isip. Putik na yan. Papaya ako dito. May hamon eh. No? Hamon? 500k. Bubura yung pay channel. Wala na. Di ba? Tuloy natin to. Kaya nga, may title is ano, RRGM, Mark Enzo. Opo. What you really talk about? Diba? Hello, John Brian Pagola. Shout out to you. Hello, Sumayat 1970. Ayan na natin ang lahat. At bago tayo magsimula ng ating talakayan about this issue or about this matter, gusto ko lang pong batiin kayo ng magandang madaling araw. Yes, okay. Madaling araw tayo nagla-live. Because I believe that doing live on midnight will get me more fans. Yun, landi mo. Alam ko naman yun, Ninyo. May utak si Ninyo, may utak yan. Di ba? Kaya nga tropa tayo, di ba? Tropa kami ni Ninyo. Oo. Tatakot ako, baka banatan ako ni Ninyo eh. Sabi, ha? Oo. Pero syempre, oras sa Amerika. Huli ka, Balbon. Ang ating ano. Pinay from DC. Oo. Sabi ni Pinay from DC, Boss Mike, 4 days, I got confused kung sino paniniwalaan ko. Now I know. Nag-unsubscribe ka siguro sa akin. Sabi ko sa iyo eh. Eto na Ayaw nyo bang kakampi to? Huwag nyong pagtiwalaan. Huwag nyong pagtiwalaan. Ako nagsasabi Huwag nyong pagtiwalaan, pero hayaan nyo bumanat. Tama, mali. Di ba? Huwag niyong pagtiwalaan. Ako na nga nagsasabi. Huwag niyong pagtitiwalaan si Baklita. Sorry. Pero, kaibigan ko yung mga yun eh. Huwag niyong pagtitiwalaan. Pero, hayaan niyo silang bumanat. Nabawasan tayo ng kalaban. Di ba?
Nabawasan tayo ng kalaban, mga kababayan. Buti sana kung yung mga naggagaling-galingan, kung uubra dito kay Madam Ellie. Di ba? Kung utak lang, baka tain na eh. Hindi ubra dito yun. Oo. Sige tuloy. Ang ating pagbabasihan kasi yung mga afam gising na gising. Sorry naman sa mga mapupuyat, kakapanood or kakapakinig ng aking mga sasabihin tonight. But yes, hello, good evening everybody. Sino pa ba nandito? Sabi ni Rashanian Licarte, ano yung una yan? Ano yan? Oh my God, ano yung una yan? Is it the that is positive or is it the na, bakit ganon? Di ba? Alam nyo, masaya panoorin eh. Maaliw kayo. Bakit? May aliw factor, may brain, di ba? Masayain, di ba? Saan ka pa? Ganito panoorin ninyo. Total naman eh, kakampi na natin ngayon. Tuloy. But yes, yun nga po mga kaibigan, this is my first live again after so long. And this is my first live again nung bumalik na tayo dito sa administrasyon. Because bumalik na tayo sa administrasyon. Di ba? Ikot-ikot na ba? Ganon, ano? Several reasons. I'll give you the top 3 reasons kung bakit. So, kung handa na kayo, let's begin. Please share. Share this live and inform everybody that we are live kasi nga, hindi pa tayo ganun ka-friendly YouTube. Rosinsol, tama naman. Alam niyo, sabi ko nga, hindi ko na maalis na magtiwala kayo. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko naman gusto silang bumalik. Sa totoo lang, kaya ano magagawa ko? Di ba? Ngayon, itanong ninyo sa idol ninyo kung bakit. Baka nahimasmasan na. Baka nahimasmasan na. Sige tuloy. Hindi pa tayo ganun ka love ni YouTube when it comes to doing live because nga, bago lang tayo dito sa mundo ng pagla-live. So anyway, simulan na natin. Bumalik na nga po kami and we've been flooding social media for quite a while. Nagiging content kami ng iba't ibang mga vloggers, BBM man yan o yung mga detective vloggers. We've been their content for quite a while kasi isang pasabog nga naman talaga. Pasabog talaga. Can you imagine after a while that we've been on the other side, ay bigla kaming bumalik dito kay PBBM to support our president, to support the First Lady, to support their programs and initiatives. Di ba? Ito na nga Remedios Jane Wanson eh. Joy Mabayad. Sige. It's simply because of a lot of realization. Siyempre, let's do away yung sinasabi ng bayaran. Kasi kahit saan side ka naman, sasabihan ka naman bayaran. So it doesn't really make any difference at all. Diba? If you go with the Duterte. Oo nga. Oo. Diba? Totoo naman, diba? Nakasama ko yan eh. Malupit mag-isip to. Diba? Medyo lamang lang ako ng kapiranggot. Get tuloy. They will tell you na binabayaran ka ni Duterte. If you go back to the administration, they will tell you na binabayaran ka ng administration. If you go to the other parties, syempre they will also say na binabayaran ka ng other parties. So, yung iba nga dyan, kahit kakampi mo, sasabihin ganun eh. Diba? Sabihin, bayaran ka. Ganun eh, no? Bayaran ka. Ganun eh, no? Kakampi mo na yan, ha? Sasabihin pambayaran. Paano pa kaya yung kabilang panig? Ngayon, iba na issue. Hindi na ako bayaran ngayon. Ikaw nagbabayad. Ikaw ang nagbabayad. Anak ng patig. Saan ba ako lalagay? Mga boss, educate nga ulit ako. It's really not an issue anymore. Kung bayaran, go. By all means, if that floats your boat or if it makes you happy, please, go mo, push mo yan, yung paniniwala mo. Baka someday mapatayuan ka na rebulto dahil sa mga paniniwala mong yan, di ba? So anyway, so I just mentioned that I will give you basically 3 reasons on why we went back and why we decided to support the administration. Particularly ako, tsaka si Pebbles. Ikaw, Miguel. Huwag kayong dyan. Hayaan nyo na.
Diyan ka na lang. Sa kinauupuan mo, Boss Mike. Kaya nga. Salakera or si Mother Pebbles. Hmm. And why we went to Thailand? We went to Thailand dahil gala lang po yun. Just to clear things out, even if we move Ayan na. Yung question na Thailand. Ito na yung issue ng Thailand. to a different if we, to different sides, kami po ni Mike Cervera talaga magkakaibigan. Okay? Ala! Name drop na naman ako nito. Diyos ko. May masasaktan na naman. Sabi ko na wala nang name drop. Kayo talaga, ha? Sabi ko wala nang banggitan ng pangalan, ha? Please, go mo. Push mo yan, yung paniniwala mo. Baka someday mapatayuan ka ng rebulto dahil sa mga paniniwala mong yan, di ba? So anyway, so I just mentioned that I will give you basically 3 reasons on why we went back and why we decided to support the administration. Particularly ako, tsaka si Pebbles Talakera or si Mother Pebbles, and why we went to Thailand. We went to Thailand dahil gala lang po yun. Just to clear things out, even if we move to a different to different sides, kami po ni Mike Cervera talaga magkakaibigan. Okay? Magkakasama pa rin po kami kahit iba-iba na po kami or nagkaroon po kami ng differences in our political views and opinions. But the friendship remained, and the travel to Thailand was really a planned travel already between us. Kasi si Mother, as you all know, suki talaga siya ng Thailand kasi nandun yung mga anak-anak kanyang transgenders and you know what's happening in Thailand, di ba? So sabi ni Mother, sige, gala ko kayo sa Thailand, iwanan muna natin ang kaguluhan ng Pilipinas. So we went there together with my partner si Mike Cervera, and yung partner niya, hindi ko siya partner like partner, Siyempre, I have baby boy. Partner yung tawagan namin kasi ang story behind that is kami yung naging magka-host during the Bantay Halalan program of the unit team nung election. Kung naalala niyo nung election, nag-host ako at saka si Mike Cervera ng Bantay Halalan ni PBB. Narinig ninyo? Narinig ninyo? Diba? Kami yung host sa Bantay Halalan. And VP Sara nung May 9, 2022. So anyway, okay, huwag na tayo magpadalos-dalos pa. Diretso na po tayo sa topic. Sasagutin na po natin ang inyong mga katanungan. I just told you I will give you 3 major reasons. So let's start with reason number 1 kung bakit kami bumalik. Reason number 1 is because napagod kami. Nakakapagod. And during your times na pagod ka nang unawain, ano bang nilalaban natin? 'Di ba? Ano ba talaga? Bakit ba ayaw na lang nating antayin na matapos ang termino ni PBBM? Sabi ko, ayan na, magpapaliwanag na si Akla kung bakit sila ay bumalik. Okay, pakinggan ninyo pakinggan ninyo. At gawing presidente si VP Sara. Bakit kailangan nating magmadali? Parang nagpaplano tayong i-impeach si PBBM, nagpaplano tayong i-destabilize yung gobyerno ng Pilipinas. Ano bang pinagmamadalian natin? Diba? And then as you go through this thought process, you will realize that every person you meet fighting or opposing the administration, every person you meet pala may pangsariling interes. Pare-parehas lang naman pala yan sila lahat. Pare-parehas lang yan sila lahat na may pansariling interest. Can you imagine what happened to our country? If you go to other countries and if you ask the foreigners what they think about the Philippines, they will tell you that, number 1, you have a president who is a drug user. And number 2, you have a vice president na nilulustay or winabaldas ang kaban ng bayan. Can you imagine the image that we've been painting here and abroad sa ating mga kababayans? So if this is the country that we have right now, kung ganito ang bansa na meron tayo at ganito yung mga leaders na meron tayo, both of them hindi maganda ang image, anong mangyayari sa atin? What will happen to us in the nearest future? Diba? What will investors think? That we are an unstable country? That we cannot run our country in such a way that we are united or in such a way that we do not oppose each other? So paano mo papatakbuhin ng isang bansa na magkakaaway-away ang lahat-lahat ng tao dahil may kanya-kanya silang side? And the root cause of this is simply because we wanted someone else. Parang minamadali nating palitan ang nakaupo ngayong Pangulo, who is PBBM, minamadali natin kasi siyang palitan. Minamadali natin siyang i-impeach. At hindi to biglaan. I know hindi to biglaan because I'm there, I'm inside,
I'm in the core group. I know that this is not biglaan. This was all planned. It just so happened na nahuli sila, na-booking. Di ba? Alam na alam ko yan. Di ba? Alam na alam ko yan. Oo. Booking talaga sila. O, pakinggan na natin. Ibigay ko siya sa inyo, ha? O, ibibigay ko siya sa inyo. Na-booking ang mga plano, si confidential fund. Ginamit for what? Di ba? O, mamaya na natin mag-usapan yan. Mamaya ako nababagitin yan. So, nahuli yung plan nila that somewhere along, following the GM. Hala ka! Paano na ang confidential fund? Ha? Lako, Diyos ko. Oh, sige, tuloy. May ruling, gusto nila ma-impeach si PBBM so that Inday Sara can go up the ranks. At yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit. At hindi to biglaan. I know hindi to biglaan because I'm there, I'm inside, I'm in the core group. I know that this is not biglaan. This was all planned. It just so happened na nahuli sila, na-booking. Di ba? Na-booking ang mga plano, si confidential fund. Ginamit for what? Di ba? O, mamaya na natin mag-usapan yan. Mamaya ako nababagitin yan. So, nahuli yung plan nila that somewhere along, following the GMA ruling, gusto nila ma-impeach si PBBM so that Inday Sara can go up the ranks. Pasabog gusto nyo, di ba? Oh, ayan na. Halakang confidential fund. Paano na yan, Sara? Oo. Nilalaglag na kayo. Confidential fund daw. Kinukulimbat yata ni Sara. Halaka. Ano kaya yun? Bakit kaya? Paano kaya? Di ba, Maring Linda? Oh. Alam ba natin yan? Hindi natin alam yan. Oh, tuloy natin ha. Tuloy. At yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit natin ginugol yon when during election time, we all supported the unity. We all supported the fact that they are running as teammates in order for them to execute their duties and obligations para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. But somewhere along, nagkaroon ng sariling mga interest, probably not VP Inday Sara or probably people around her, nagkaroon ng mga pang sariling interest, gumawa ng mga kabulastugan, gumawa ng mga kalukuhan, and they really wanted PBBM out. They really wanted to impeach the President of the Philippines. By all means, in all ways. Diba? Sa lahat ng paraan na kaya nilang gawin. Laka! Grabe, no? Sabi ko sa inyo eh. Oh. Sa lahat ng kaya nilang gawin, gagawin nila yan. Mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lang. Nagkaroon kayo ng boss mic. Ha? Oh. Buti na lang. Ha? Ano? Maring Juliet, buti na lang ano? Buti na lang nakilala mo ko. Sige, tuloy. Akla, tuloy. And that's just nakakapagod. And you will realize that, the people surrounding you dito sa laban na to, during the rallies, during the Maisog rallies, during the Liwasang Bonifacio rallies, if you really observe each and every one of them, every speaker there, nandun sila kasi nagtampo sila. May hinaing sila. Yung isa to, hindi ko napapangalan. Yung mga naghahanap ng pasabog. Nagtampo kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Yung isa doon, nagtampo kasi siniba. Yung isa doon, hindi nanalong senador, gumawa ng mga eksena para i-destabilize o sirain ng gobyerno. From his own words, sabi niya sa isang meeting abroad, sabi niya, hindi kasi nila alam na kaya kung manira ng gobyerno. Can you imagine? And you hearing that, you who is really believing that they are fighting for the greater good,
Laka, narinig nyo yun mga kababayan? Narinig nyo? Si Rocky daw. Sabi ni Rocky bakla, oh. Bakla ba yun? Tanong ko lang. Sabi ni Rocky bakla. Madam Ellie, hindi nila alam. Kaya kong sumira ng gobyerno. Ganon. Si Akla pala. Aklang Roque. Anak ng pating na yan, oh. Magpapa-step back ka and mapapaisip ka, anong nangyayari? I really thought we were fighting for something good to make the Philippines better. But at the end of the day pala, may gusto kayong isulong na interes. 'Di ba? May gusto kayong ma-achieve sa pinagagawa nyo. Because you know, kung magwagi man kayo, magwagi at napatalsik si BBM, my God, for sure, pagpapatuloy nyo lang ang mga kagaguhang nangyari noong nakaraang administrasyon. There is no perfect. Ang bigat nun mga kababayan! Ipagpapatuloy nyo lang pag natuloy na naupo si Pusit. Ha, mga kababayan? Pag natuloy na naupo o naagaw ni Pusit, ipagpapatuloy lang daw yung katarantaduhan nung nakaraang administrasyon. Ay. Kasama kasi ito sa core group, mga kababayan. Kasama to kaya alam na alam nyo yan. Tuloy natin to. Tuloy. Administration, and it's just so stupid for anyone to believe that there is a perfect administration. Maybe the past administration of Tatay Digong was just good enough to hide their follies, to hide their faults, to hide their mistakes. Maybe ang galing lang talaga ni Tatay Digong because yung trust ratings niya amongst people in the streets, amongst Filipinos, ay mataas, na maintain niya na mataas yung trust ratings niya. But that doesn't mean that he had a perfect government. Hindi po ibig sabihin na sobrang linis po ng kanyang gobyerno. And as you all can see now, issues are coming out everywhere. In every side, lumalabas yung mga issues. And di ba nagugulantang tayo? Nakakala natin, itong pinagkakatiwalaan natin mga tao, for example, si Harry Roque, akala natin ang galing-galing, ang linis-linis, walang bahid ng kagaguhan. And then suddenly, boom! Togo. Suddenly, boom! Di ba? Alis ko. Hindi ka ba... Diba, for someone like me, who's really not paid in all these, mapapagod ka lang kasi you want the greater good for the Philippines. Hindi na din, eto nga, yung pagod na to, hindi to bayad, and mapapaisip ka, sayang naman yung pinaglaban mo. Grabe naman yung bash na kinaharap ko noong election time. Grabe yung paniniwala at tiwala ko kay PBBM. But then all of a sudden, I realized, bakit ko nga ba nilaglag si PBBM? Bakit ko nga ba nilaglag ang paniniwala ko? Siguro kasi, nadala ako ng mga kwento, nadala ako ng mga chismis, verified chismis by the way. Ayan mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo, nadala talaga sila. Coach Jarrett nga, muntik na. Sangkay nga, muntik na rin. Ako? No. Matalino to, it's. Alam nyo, ginawa ko na dinidiscredit. Ha? Alam nyo ginawa ko. Ganun lang ako. Sama ako sa kanila. Ganyan. Oo, ay maraming magpapatunay neto doon. Sa bahay na bawal ako. Oh, sama lang ako ng sama. Ganito ako ng ganyan. Alam nila yan. Sama ako ng sama. Lori Mamawag, makinig kayo ha. Sama lang ako ng sama sa kanila. Yung pala yun. Oh, talaga? Si Gloria? Sino po ang magpapabagsak? Pababagsakin natin yan. Si BBM. Ha? Talaga? Ay, paano? May plano? Oo, tapos na ang plano. Paanong plano? Ako naman, nakikinig lang ako. Ganito ang mangyayari. Pangungunahan ni Aling Maliit. Ha? Si Aling Maliit? Tapos sino pa? Si Panochi. Hala, kasama si Panochi. Kingmaker daw. Sino pa?
O si ama. Sinong ama? Si amang hila-hila ang paa. Anak ng pating na yan. Oh, kalma. Tatlo. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Eh ako naman, oh. Ganyan-ganyan lang ako. Oh. Yayangga-yangga lang ako. Yangga-yangga lang. Loyalista to it's. Oy! Loyalista to it's. Oh, di siya. Kinig-kinig ako. Diba? Oh. Maya-maya. Wala na, hiwa-hiwalay na. Hiwa-hiwalay na. Oh. Wait lang. Hindi pwede matanggal si presidente. Wait, may plano. Siyempre, kinakabahan ako. Yung presidente ko tatanggalin. Oh, ito na. Attorney. Oh, tapos na meeting namin. Oh, ano na pag-usapan? Mabababain si presidente. Oh, bakit? Paano daw? Anong plano? Di ba? Anong plano? Sabi ng kausap ko sa kabilang Anong plano? Eh, pangungunahan daw ni Aling Maliit. At saka ni Panochi. Yung kingmaker daw. At saka yung isa, yung hila-hila, yung isang paa. Opo. Oh. Ganun ba? O, kailangan nang makarating agad ito. Oo ha, kasi importante. Mukhang nagmamadali eh. Paano plano? Paano nilatag? Eh, mauuna daw kaming mga vloggers, babanat, uunahan ni Maharlika para maging bida siya. Kailangan, una siya, susunod daw kaming lahat ng vlogger. Ay, ganun ba? Oo. Samantalain daw namin habang nagkakagulo sa Malacanang eh. Kasi nag-aaway daw yung isang Panochi at saka yung yung first lady mahal na mahal ko eh. Pagkatapos naming birahin daw, itong mga vlogger bibira kay presidente, ang mangyayari, yung mga mga sundalo, pulis, ang magbibitiw ng kanilang suporta kay Pangulo. Kausap na daw ni Pilantod na hila-hila ng paa. Alaka. O ano naman papel ni ni Aling Maliit? Siya daw ang mag-iisip ng diskarte. Dahil daw nagawa niya na noon yun. Alaka. Eh si Panochi, anong papel ni Panochi? Eh sabi daw, siya daw ang magiging whistleblower. Parang blower sa salon Oo, parang ganun. Kaya siguro naging ganun yung buhok. Oo, na-blower yung harapan. Oh, tanggal, ubos. Tuloy-tuloy mo lang pagpapanggap, sumama sa kanila. Siyempre naman. Alam mo na. Mahal na mahal ko si presidente. Lalong-lalo na si first lady. Eh kung sabay lang kami talaga niyang Di nyo alam yun. Nadala ako ng mga sabi-sabi. And that is something that I regret. That is something that I am not proud of. Because instead of actually supporting the government, pushing forward our dreams and aspirations for the Filipino people, what I did was the opposite. Nung naluklok na si BBM, ako pa ata, ang unang-una doon, nagsabi na budol siya. Alam mo yun, all those things are coming back to me right now. It's all coming back and I'm thinking of the things that I've said and the things that I've done to contribute to the destabilization of his government. The very government that I also helped establish during election time. The very government that I supported, the very government that I dreamt of during election time. And it's just crazy. It's draining my mind. It's mind-boggling. Sobrang talagang nagugulo niya ang utak ko every night. And I always question myself, bakit? Ano nangyari? And then I took a step back. This is what I took a step back. Napagod nga ako because of all these, yung mga laban-laban na to. And I realized ko, nga. Alam mo, if VP Inday Sara is really destined to be president, kasi diba sabi nila, the presidency is a destiny. Diba? Narinig nyo na yun sa mga balita, diba? Narinig nyo na yan.
Narinig niyo na yan. Yung presidency is a destiny. If you're destined to be president, then you will be president. Alam niyo kasi, marami kasing kaguluhan na nangyari in the early days of the administration. May mga kaguluhan na hindi namin pwedeng i-share sa inyo because borderline personal na siya ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos. So those are the things that I cannot mention here, of course, sa inyo. Kasi nga, the halls of Malacanang have heard everything. So hindi pwede na yun. Ayahan na natin yun. It's their personal stuff. It's a very personal matter to them. So huwag na natin guluhin. But yun nga, speaking about it now, I really dread the day na nag-decide ako na sumama doon sa opposition. If they're really the opposition, I'm not sure if they're the opposition or they're just someone who wants to be president now. Hindi ko alam kung opposition sila. Ngayon ko nasasabi, hindi ko alam opposition ba kayo? O gusto nila talaga maging presidente ngayon? Kasi ano ba? Is there really an opposition or is there just, is there just someone who wants to be president now? Diba? Hindi makapagantay. Eh diba ang usapan naman talaga, original na usapan, BBM becomes president now, and in 2028, VP Sara becomes president, di ba? After PBBM. But then, a lot of things happened, and I don't think na mababalik pa nila yon or maayos pa nila yon. I really don't think so. Kasi shots were fired. So, yun na, gulo-gulo na ngayon. So, that's the number one reason. Number two reason. When I attended the rallies, I'm not really always in the rallies. I don't usually attend the rallies. I am in the background, observing, watching. And then there was one Maisog rally that I attended and one Liwasang Bonifacio rally that I attended. Yung na-attendan ko Maisog rally was in Pampanga, and then the Liwasang Bonifacio rally, the biggest one, nakapunta din ako. Okay, so ito na. During the Maisog rally sa Pampanga, nagulat ako pagdating ko sa venue. Scotty Jade, hello, watching from Dubai. Watching from Dubai si Scotty J. Okay, so going back, pagdating ka sa venue, sa Pampanga, imagine, I'm from Cavite and I traveled all the way to Pampanga just to attend that freaking rally. Pagdating ko dun sa Pampanga, everyone was already there. Siyempre kami nila, Attorney Trix, Mother Pebbles was there. All the DDS vloggers, yung mga kinala yung vloggers. Nandun kami lahat. Pero nagulat ako when it started, dahil prayer meeting ng KOJC, dahil nagulat ako, naloka ako. Bakit siya prayer meeting? Sabi ko, in-invite ako for Maisog, dahil prayer meeting, dahil ng Maisog, ng KOJC. More kanta-kanta sila doon, more ganun-ganun. So naguluhan ako. Simply because I have a personal experience with KOJC. Yung mga nanlilimos, yung mga nagbebenta ng ballpen, some of them, if you talk to them, so time talking to them and ask them kung anong group sila kabilang. And some of them would be very honest enough na part sila ng ganito, ng ganon, ng KOJC. So, yun talaga yung mga task nila. And even Mother Pebbles na experience sa Japan, yung mga nag-aakyat sa bus, namimigay na sobre. So some of them, I'm not saying not all of them, but some of them are doing that, yung mga namimigay na sobre. Sa mga KOJC yun. Not all of them, kasi may mga ibang religion din, may iba din groups that are doing that. But in some instances talaga, matcha-champon mo yung mga nagbebenta ng ballpen. Magugulat ka, bakit may nagbebenta ng same kind of ballpen? May nagbebenta dito sa Cavite, may nagbebenta sa QC. Alam mo yung modus operandi na talaga, modus talaga. May nagbebenta sa Bacolod, and my mom was telling me, sinabihan ako ng mami ko, may nagbebenta dito ng ballpen, chu. Sabi ko, anong ballpen yan? Yan ba yung makulay na ballpen na parang sign pen na parang gel pen? So, nakakaloka. Bakit? Paano yun? It's organized. Diba? And more than anything, yun nga, may personal experience ako with one member of the group, yung KOJC nga before na hindi ko na I won't delve into details because medyo may kaso yun na ongoing kaso. So hindi ko na babanggitin yung details, but it really turned me off. And all of us during that time, BBM vloggers, hindi kami makapagsalita because at that time kakampi natin si KOJC, di ba? At that time, kakampi natin si SMNI. Remember, during election, si SMNI lang ang tanging group or tanging media outfit who supported the presidency of PBBM. Di ba? So, during the time when it happened, we kept mum about it because they were allies. We were allies.
So nanahimik na lang kami. But it's something that really opened our eyes as well, na kung magkagulo-gulo man, it's probably because of how they treat their members and how they do their, you know, their activities, their day-to-day activities. Kawawa next generation, kung mga Duterte yung umupunan, baka totoo yung sinasabi ni Coach na tatatrabaho na tayo ng China. Well, that's one thing because yun pa nga eh. So that's part also of my realizations because my friends, may mga Duterte vloggers, my friends who are pro-China, I'm sorry to use this term, who are pro-China, are now being educated in China. So, may mga tours sila in China. So, diba, they're really fighting for West Philippine Sea. They're fighting for this and that. And they're there. They're being, sige, sabihin na natin scholar. Wag na natin gamitin yung term na funded. Okay? Not to sound offensive. Kasi, yun nga, maybe they're really scholars. So yun, mapapaisip ka talaga eh. I'm trying to hold back some words because kagaya nga nasabi ko si Mike Cervera, kami ni Mother Pebbles, even if nasa kabilang kampo na kami, nag-Duterte kami, and Mike remained sa PBBM, naging magkaibigan naman talaga kami. And even alam nyo na. Ngayon, may tanong ako. May tanong ako Sabi niya yun eh. Sabi niya, nasa kabilang bakod daw sila Shiro Kansaki, Richard Bakay at ako, nandito ako, nanatili ako solid. Hindi ako bumatikos, hindi ko inaway ang First Lady, hindi ko inaway ang Pangulo. Yung kayang idol nyo, tanungin nyo nga. Kung hindi niya inaway ang Pangulo at First Lady, siya bagay wala namang bilang. Diba? Wala namang bilang. Kaya hindi pansin. if we had differences, nakikita kami, nagkakausap kami. But again, this one, yung sinasabi ko ngayon, I'm trying to hold back some words because I don't want also to offend my friends because again, they're my friends. Kaibigan ko silang totoo. Mga magkakaibigan talaga kami, guys. So don't get us wrong. We just went back here sa PBBM to support the President of the Philippines, the 17th President of the Republic of the Philippines, and they are there sa kabilang side kay VP Inday Sara or the Dutertes. But then, our friendship will not change. I don't think it will change. I hope it won't change. That's why, wag nyo din kaming i-expect, sana nabanatan si Maharlika. Diba? A lot of you are expecting us, nabanatan talaga yung si Maharlika. But again, hindi namin magagawa because we're friends and we choose to remain friends despite our differences. Napag-usapan na namin yan. So anyway, going back to what I'm saying, so yun nga yung Maiso guys, naging KOJC prayer meeting. In that specific rally, dumating din si Baste. And then andun din sila Victor Rodriguez, of course, Harry Roque. And naluloka ako guys because doon ma-realize mo din talaga habang dumadaan sila sa harap ka, Victor Rodriguez, nagtampo to kasi tinanggal. Kasi nagkaroon siya ng issue ng ano mga issue ng Victor Rodriguez noon? Kay Pastrana na finavor niya yung appointment. Anong next niya? The sugar import? The bent-up position? Diba? Binibenta na yung position sa government. Grabe, no? Mga kababayan, no? Grabe, no? Binibenta daw yung mga posisyon sa government, oh. Diba? Issues na before. So, after a while, natanggal siya. Nagtsugi. Syunggan. The next, Glenn Chong was also there. Sabi ko, nagtampo to kasi. Anyway, wag na natin. Basta, bawat tao doon, matutulong, nagtampo to kasi. Hindi ito napagbigyan. Ayun talaga yung mga, okay. So, they're there because it's personal to them. Because they weren't really able to get what they wanted from the administration. They weren't promised, they were expecting. It did not meet their expectations because PBBM had a long list of, a better better candidates for the position. So yun, nagsimula yung tampo. And syempre, hindi naman Marcos yan. Hindi naman tanga yung Pangulo natin. Hindi naman siya galing sa putyo-putyong angkan. Diba? Hindi naman siya galing dun sa yung parang bigla na lang pumasok sa politika na angkan. He's a Marcos. He knows
if he is being operated. He knows if there is a plan in place. He knows what will endanger him. Diba? Alam niya yan. Matalino ang Pangulo natin. Matalino ang ating Presidente. Anak po yan ni Fem. Okay? Anak po yan ni Ferdinand Marcos Sr. He's not that stupid to give in to the wishes of his enemies, pretending to be his friends. And that's what I realized also. One of the things that I realized is sa politika, kailangan mo talaga magpanggap. For them, for the politicians, kailangan din pala talaga nilang magpanggap na kakampi, kaalyado, para lang ma-push forward ang mga agendas nila. But then you cannot do that to a Marcos. I'm really sorry to say, you cannot do that to a Marcos because ang tagal-tagal na nila sa politika, they already know your plans even before you plan it. Narinig niyo yun? Pinaplano nyo pa lang, alam na nila yan. Ang mga Marcos, matatalino yan. Iniisip nyo pa lang, naisip na nila. Pinaplano nyo pa lang, planado na, gagawin na nila. Wala na. Malupit di ba? Basta si Presidente, malupit. Alam na nilang plano mo. Bago mo pa planuhin yan, huling-huli ka na. Gets na nila yan. Diba? If there is a plan in place, he knows what will endanger him. Diba? Alam niya yan. Matalino ang Pangulo natin. Matalino ang ating Presidente. Anak po yan ni Fem. Okay? Anak po yan ni Ferdinand Marcos Sr. He's not that stupid to give in to the wishes of his enemies, pretending to be his friends. And that's what I realized also. One of the things that I realized is sa politika, kailangan mo talaga magpanggap. For them, for the politicians, kailangan din pala talaga nilang magpanggap na kakampi, kaalyado, para lang ma-push forward ang mga agendas nila. It's me, honey. Hello. I'm really sorry to say, you cannot do that to a Marcos because ang tagal-tagal na nila sa politika, they already know your plans even before you plan it. Diba? Alam na nilang plano mo. Bago mo pa planuhin yan, huling-huli ka na. Gets na nila yan. Diba? Si Berlin 2000 from my side, madam, now na-realize yung pangyayari sa panahon ni Tatay Diggs Duterte. Now nawala na kami ng gana sa mga Duterte na. Naging legal ang Pogo dahil sa Duterte admin. Nakakalungkot lang. Which is true. Actually, sila din naman talaga yung... They really allowed Pogo to be here. They really allowed the Philippines to be China. The province of China. Dati nga masama loob ko Kasi every time, you know, during my college days, na-enjoy ko talaga yung SM Mall of Asia. But then, eventually, don't get me wrong, I'm not against Chinese people. Lalo na yung mga kababayan nating Chinoys in Binondo, mga kababayan nating Chinoys. Shout out. Doing business here in the Philippines for the longest times. Ang concern ko lang are those from mainland China. Okay? Yung mga galing mainland, yung mga pure Chinese talaga na tinapon dito. Yes po, Ma'am. Boss Elena Mercado, opo, si Madam Ellie. Ina Wood, Chichay, Sige tuloy. Kulit ako sa MOA, every time you go, if you walk sa MOA area, sa Pasay area, even here, sa may Baclaran, sa Tambo area, sa Parañaque, my God, lahat na lang, isang buong street, puro Chinese restaurants, saka Chinese characters na. Diba, ano nangyayari? Dati kasi may kita mo yung mga Chinese characters na yan, yung mga Chinese restaurants. Of course, if you go to Binondo. But then, even if you go to Binondo, hindi naman naka-Chinese characters yung mga restaurants doon. Naka-English alphabet naman. Ba't talagang mararamdaman mo, China na ba to? Nasa China na ba ako? Bakit ganito naman yung SM Mall of Asia? Bakit naman ganito dito sa Tambo? Province pa lang yan. And you see, all Chinese people, they usually squat on the street, they smoke, di ba? Yun yung mga nila. And even if you ask those from Hong Kong, even if you ask the Chinoys, they really don't like the mainland Chinese. Kasi iba talaga ang ugali ng mainland Chinese. At iba talaga ang amats ng mga mainlanders. God. So, they really allowed the Philippines to be infiltrated with all these Chinese mainland people. Now, some of them are even undocumented. So, meaning, they went here illegally. Hindi naman legal yung kanilang pagpasok.
And di ba, tinanggal yung tanimbala gang, but then, yung tanimbala na mo doon sa airport and everyone clap their hands. But then, anong pumalit? Siyempre, yung ating, during Duterte's time, yung ating Bureau of Immigration, kumita naman ng limpak-limpak na salapi sa mga Chinese na papasukin sila or illegal sila makapasok dito. Siyempre, maglalagay lang sila or bibili sila ng passport or bibili sila ng birth certificate. And now we have Alice Go, di ba? That's the same cases with Langya ka, Kapitan Tutan. Ayan na nga, nilagay ko na, wag ka na paulit-ulit. Nilagay ko na nga dun eh. Ulit-ulit ka pa. Ayun na, nasa screen na. Huwag mo na ulit-ulitin, baka i-block ka ni Arnold Lopez dyan. Huwag lang ulit-ulit. Sige na, ayun nilagay ko na. Sige tuloy. What's happening sa Pogo. Kaya, it's a good thing na even the Island Cove here, na in-enjoy natin for the longest time, yung resort na yon. Di ba binenta din sa mga Chinese? Tapos ngayon may Pogo Island na dyan. So, those are the things that really saddened me because we are not able to utilize our own land kasi mas maraming pera ang mga Chinese eh. Di ba? Oh. Mas marami silang pambayad. Siyempre naman. Ayun na, basher mo, mistress. Yamo, yan o. Lagay natin dito hanggang matapos to. Sige, tuloy. Even sa mga rentals dito sa mga condo sa SM Mall of Asia, pag ni-rent out nila yan, times 3 talaga dahil ang kaya nilang bayaran. Watching from UK, Mrs. Sellers. So, that's the advantage because they have the power of, the purse. They have money. They have cash. Oo nga. To spare. So anyway, ando na tayo sa second, diba? Let's go back na. Focus tayo. Let's go back. So, nasa second reason na tayo. So, these are my realizations. I'm not speaking in behalf of Mother Pebbles. These are my realizations. Ito yung mga naging realizations ko. Ngayon, kung magtataka kayo kung bakit sabay kami ni Mother Pebbles, kung bakit parang naging sabay kami ng desisyon na bumalik, it's because we are friends. So, nag-uusap kami, nagbabatuan kami ng mga realizations namin. We're trying to weigh things out. And yun. Na-realize na din ako nga, during the last term of the Duterte administration, kinalakan niya din yung Duterte admin eh. Because of their family issues, o di ba nasan si Duque ngayon? Because of, diba, Department of Health, si Duque, yumaman na, ewan ko nasa na si Duque. So those are the things na talagang mamumulat din yung mata mo. And this administration, PBBM's administration, is also not a perfect administration. But again, maybe it's about time that we support whoever is in power, okay, diba? We support whoever holds the highest position of the land. In this way, I think we will start making a difference. We will start change. We will ignite change amongst our people, amongst our kababayans. Instead of us na mag-away-away, dahil nga may gusto tayong iluk-luk sa posisyon, may mas gusto tayong tao para maging presidente, ay sisirain na natin ang current government, diba? Sisirain na natin, wawasakin na natin, destabilize na natin. Okay, Ron 23. Did you really believe the Polvoron video before? No. I'm sorry. Even if you check my social media accounts, hindi ko yan share, hindi ko yan pinost. Kilala ko kung sino may pakananon. Ala! Yan ang sinasabi ko. Mga kababayan, kilala niya daw kung sino may pakana. Eto na. Sige, mas maganda kasi marinig nyo sa kanila. Hindi lang yung dating palaka lang, di ba? Government, di ba? Sisirain na natin, wawasakin na natin, destabilize na natin. Okay, Ron 23. Did you really believe the Polvoron video before? No. I'm sorry. Even if you check my social media accounts, hindi ko yan share, hindi ko yan pinost. Kilala ko kung sino may pakananon. Sino? Sino may pakana? Oh, di ba? Sino? Kilala ni Mother Pebbles, sino may pakananon, sino nagpagawa nun? Ay, Hello? Komsay ako, di ba? Nabanggit ko kanina, komsay ako, guys. Hindi mo ako maloloko-loko lang dahil sa mga AI videos na yun. Ano ba? It's so easy to do that. Okay. Yung mga nearly departed nyo na kayang gawin ng AI na parang niyayakap. Diba? Kaya nga gawin ng AI na gawing tao yung dog nyo seamless lang. Maniniwala ka, nag-transform talaga yung aso mo maging tao. Diba? Hello? Ako pa ba? Nagsascam ako ng mga scammers. Hindi na ako masascam sa mga fake videos na yan. Diba? It was so fake na natawa na lang ako. Alam mo, hindi nga siya video, nagmukha siyang GIF. Alam niyo yung GIF? Nagmukha siyang GIF, di ba? Nagmukha siyang .gif. Hindi siya nagmukhang video. Ganun lang. Ay, ganun ba yun?
Ganun lang. Parang inamoy lang naman niya yung kung mabango ba yung detergent na nabili niya. Pero totoo yan kasi pinag-uusapan namin dalawa yan eh. Sabi niya, kita mo na yung video? Ano man ang katangahan talaga ng mga Duterte, no? Sabi niya, tingnan mo yung mga katangahan nila, oh. Paano yan kami mananalo? Sabi niya, paano naman kami mananalo niyan? Papalabas na mga ganyan. Ang bububo. Mabango ba yung detergent na nabili ko? Amoy ko. Parang hindi naman ganun sumingot yung mga nyodik. Hindi naman ganon, guys. Nakita na din naman ako ng mga nagaganon-ganon sa mga documentaries. Hindi naman nila dinudukit yung lagayan ng tawas. Gagawin, nakakaloka naman yan. Walang ganon. So anyway, let's go to our third. My third reason why I decided to go back. Okay? So ang pangatlong dahilan, and I think this is yung pinaka-turning point ko. The third reason is yung nangyaring raid sa KOJC. That everyone was just so frantic about. Every DDS vlogger wanted to defend it. Tapos malaman-laman mo nagkaroon ng disagreement si Pastor Kibuloy at si Digong. Malaman-laman mo na nagalit pala si Duterte kay Pastor Kibuloy kasi sabi ni Tatay Dig sa kanya, ang lakas naman ng, parang ganito, parang ang lakas naman ng loob mo pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot ka pa sa loob ng compound. Pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot, naggagala-gala ka pa dyan na parang ang yabang-yabang mo. Ikot ka pa ng ikot dyan. So ngayon, sinisira na yung KOJC. You know why? You know why the administration knew that Kibuloy was there? Alam nyo ba? Sige nga, tell me. Alam nyo ba kung bakit sure na sure ang administrasyon, sina DILG Secretary Benhur Abalos and the police? Why they were very sure that Kibuloy was inside? Tell me why. Alam nyo bakit? Alam niyo bakit sure na sure sila nandun? Bakit? Sige, ito na. Yan. Chika ka na. Sure. Chika mo na. Tagal eh. Chika mo na. Sure sila nandun si Kibuloy. Kasi yung nag-i-inform sa kanila na nandun si Kibuloy is kasama ni Kibuloy na nagtatago. O diba? Alam nyo na. Ha? Oh. Na isa sa mga kasamahan ni Kibuloy din. And then bakit sila naghukay? Kasi may na-detect daw, di ba? May na-detect doon. But the reality is, may nag-inform sa kanila na nandun yung vault. Nandun yung vault kung saan nila hinukay. Natandaan nyo yung ano? Natandaan yung kinontent natin na ano? Na vault ng mga kayamanan ni Duterte. Ha? Mga kayamanan ng mga Duterte ay nakatago doon sa kingdom ni Digong. Oo, kay Digong yun. Oo. Si Kibuloy, wala yun. Dami lang si Kibuloy. Di ba? So ngayon, habang nag-ukay sila, nung malapit na sila sa vault, ngayon nakiusap na ang kabilang kampo. Sabi nga, wag nyo nang ituloy yung ukay, susuko na namin si Kibuloy. And that's what happened. May arrangement, may agreement, di ba? Sinuko nila. Di ba? Sinuko nila si Kibuloy, lumabas si Kibuloy. Kasi kung hindi, pag nabuksan yung vault, ay, lagot na talaga. Ubos talaga ang mga ginto at pera. Ala! Ano? Nagkamali ba tayo sa vlog natin nung nakaraan? Tungkol doon sa vault? Mga ginto, pera? Ala ka. Di ba tama? Tama yung ating ano eh. Analyst siya eh. Oh. Tuloy. Ubos talaga ang mga ginto at pera, hindi lang ng KOJC, but yung ginto at pera na pinatago sa KOJC compound ng ating minamahal at iniidolo na mga dude. Kayo nagdagtang. Doon siya nakatago. And yes, they had an agreement and it was known to us. It became very clear to us. So sabi ko, ay. And then what happened next, di ba? Bumitaw na si KOJC. Nag-issue na sila ng statement na hindi na sila part ng maisog, hindi na sila part ng mga rallies. Sunod-sunod na, di ba? And then SMNI wasn't anymore live streaming the Liwasang Bonifacio rally. So sila mismo nang iwan sa ere. Di ba? Sila mismo yung nag-fly away, umexit na. In the guise of them, sabi nila, in the guise of them
forgoing or not anymore performing their duty as evangelists of the church. Hindi na daw sila nag-evangelize kasi Eme! Eme Dora. Bakit naman partner Eme? Bakit Eme? Gagalit no? Anong Eme? Diba mga Eme Dora? Oh. So, iniwan nila. So, ngayon, imagine, may rally pa ba? Wala na, diba? Buwag-buwag. Wala nang rally, wala nang lahat. They weren't really successful because, sabi ko nga, Itong si Shai Peralta, kung makaiyot naman. Sobra ka naman. Malay mo naman. Makawili, Grabe. O, tama style nila. Hayaan para ma-divert. Diba? Hoy! Samurai Tuso. Ito talaga, ano yung eme, Boss Mike? Eme. Ganon. Ichusera. Ganon. Ganon yun, ha? Eme. Eme. Saan may ganda ng cup mo? Oh, thank you. Oh, dami ng umarbor dito. Mag-agawan sila, punit-punitin ko. Di ba? Ano? Ano, Diday? Boss Mike ata. Gali sa sulog. Sige, tuloy. PBBM, our president, Ferdinand Marcos Jr., is a very smart president. He is a very talented, wise man who knows your plans even before you plan it. He already knew what the plan was, kung paano siya pababagsakin. Kaya naiwasan niya. Galing, no? Ang galing. That's why when we had a conversation. Okay, we had a conversation with Malacanang. We had a conversation with some of the guys from Malacanang. Nung bumalik na kami, just recently. Ayan. And ayan na, ikukwento na. Kwento na. Nakakatuwa because we were welcomed back warmly. Nagsabi what the plan was, kung paano siya pababagsakin. Kaya naiwasan niya. Galing, no? Ang galing. That's why when we had a conversation. Okay, we had a conversation with Malacanang. We had a conversation with some of the guys from Malacanang. Nung bumalik na kami, just recently. And nakakatuwa because we were welcomed back warmly. Nagsorry kami personally doon sa kung sa kanino kami nagsakasala sa First Lady and kay, of course, kay PBBM. We were welcomed back na parang wala lang kaming kasalanan. And you know what? The instructions were very clear. Ang ganda ng instruction nila sa amin. Sabi niya, you know what? Sabi niya, Madam Ellie and Pebbles, because I was there with Mother Pebbles sa meeting. We don't want you to praise to the heavens yung administration. We don't want you to praise the administration. Ayaw namin nun. Na para kayong magmumukhang mga tangang supporters ng administrasyon na to. Ang sabi nila sa amin, very clearly, we want you to support the programs and projects of this administration for the people, but also call out yung mga mali, yung mga palpak, di ba? Na ginagawa ng administration to. Particularly those who are seated. Meaning yung mga secretaries and different agencies of government. Lalo na yung mga yon. Kailangan nyo i-call out yon. With all the things that PBBM or the President is busy about, hindi niya na yan minsan matututukan yung mga implementations pa ng project because he trusts already so much yung mga tao na inassign niya doon, yung mga secretaries niya to deliver the job. But sometimes, pumapalpak sila, may mga kagaguhan din sila. So you call that out. Diba? That was their instruction. They did not even want us to, sabi niya, huwag niyong siraan na ang mga Duterte. Let's do away with this kind of mindset na sisirain natin yung kabilang kampo, which I really appreciated because coming from them, yun pa yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Wala talaga si presidente wala talaga siyang puso para, rumesba. And going back to all the stories that I knew or that I know about PBBM, totoo din naman talaga, kahit sinong tanungin nyo na kilala si Bongbong Marcos, they would always tell you that he is such a nice person. Sobrang bait daw talaga na tao ni PBBM. And I'd like to believe that now, 100,000%, 100 million%, because
Na-experience ko. Na-experience ko yung kabaitan niya. Diba? First-hand experience of his goodness, not really wanting or not really using this opportunity or using his advantage na siraan ang kabilang kampo kahit na sinisiraan na siya. Diba? Madam Ellie, excited na kami to see you and Harold sa Christmas party sa Malacanang grounds with our common people. We miss your vlogs with PBBM. Thank you, Ron23. Looking forward po. Yes, I'm excited as well. Again, ito po ang talagang original natin na pinaglaban. Ito po ang ating paninindigan. Ito po ang ating pangako sa isa't isa na ipaglalaban natin ang bayan. Na ipaglalaban natin ang ating paniniwala, di ba? Ipaglalaban natin ang unity, ang pagkakaisa. Despite the fact na talagang two separate factions na ang unity team, iba na si Sara, iba na si BBM, but still, let's stick to the plan. Sabi nga nila, to honor our promise of protecting our President Ferdinand Bongbong Marcos, and also supporting him and his programs and projects for the Filipino people, for the Philippines. And ngayon ko lang na-realize before, post ako ng post ng about sa West Philippine Sea, PBBM lang malakas. Yes, PBBM lang malakas. So, post pa ako ng post about the West Philippine Sea because I really studied it. I really tried to understand every nooks and crannies of it. Para lang, alam mo yun, hindi ako magtunog tanga, hindi ako magtunog bobo, uneducated about the issue. May point din naman ang kabila about their posting sa West Philippine Sea. But then again, as the primary architect of foreign policy, I would like also to believe that PBBM knows better. Siya ang opisyal na nakaupo dyan. He knows a lot of things that we do not know. Kung ganyan man ang foreign policy niya, if that's how he handles China, if that's how he handles our relationship with China, with our disputed territory, with the disputed waters in the West Philippine Sea, then probably it's because he has relevant information, sensitive information about it that he just simply cannot share because it concerns national security. But yun nga, magtiwala po tayo sa ating presidente, hindi po tayo niya pababayaan. I don't really believe na dadalhin niya tayo sa kaguluhan. I don't really believe now na gusto niyang magkagyera because dati yun yung pinagpo-post ko kasi nga naansya-ansya ako baka magkagyera. But then realizing everything now, lahat ng kanilang mga paratang, lahat ng kanilang mga sinabi dati, yung mga pananakot nila na magkakagyera, it never came true. Diba? Sabi nila mag-escalate yan na mag-escalate, magkakagyera na. Instead of you de-escalating the problem, you escalate it, sabi nila kay PBBM. But then, look at us now. Hindi naman nag-escalate. Diba? We were just so anxious about it. Pinangunahan lang natin siya. We were assuming that we knew everything, that we know everything. But then look at us now, hindi naman tayo nagkagyera, hindi naman tayo napasok sa gyera. And of course, alam ko naman na hindi naman goal ni PBBM na magkagyera. Ano naman ilalaban natin sa gyera, di ba? Mga aswang natin, mga tikbalang, ganon. So, let's just trust the president and support his administration's programs and activities for the poor, for the marginalized. But also, syempre, let us not forget to call out na yung mga palpak. For example, Department of Tourism. Ano na? Department of Tourism, di ba? What is happening to our tourism industry? Si Sec Frasco, paekot lang dyan sa DOT. Yan lang yung alam niya, paekot-ekot lang siya dyan. Hindi naman ekot, di ba? So what is happening now? Secretary Frasco. So tatalakayin natin yan one by one as we go through our daily lives. Daily lives here on YouTube kasi magla-live. I'm planning to go live from time to time, all the time, para sa inyo guys. So ayun, Gretchen Abenahar. Yes, Madam Yari, let's support each other lang po and spread kindness always. I agree. So if you have questions, now is the right time for you to ask your questions. If you want, if you have things in your mind na naguguluhan pa kayo, or things in your mind that you want to ask me, please ask them now. But don't you worry because this will be a regular thing. We will go live regularly kasi marunong na ako mag-live. Oh my God. Marunong na talaga ako mag-live. Na-miss ko lang mag-live. Our beloved Boss Mike.